na malaking bahagi ambag, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maging sa gawain ninyo, Panginoon. Maraming salamat muli sa mga mothers, Panginoon. We appreciate them, O God. We honor them, O God, today, Panginoon. Not only today, sa lahat po ng oras, Panginoon. Maraming salamat muli, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon, sa mga ito, Panginoon. Pagpalain po, Diyos, ikaw may taas, maluwalhati, Panginoon, sa umagang ito. And kausapin mo kami, Diyos, sa pamagitan ng inyong mga salita. Holy Spirit of God, you need your wisdom, guidance, and power and to deliver your message tonight, to God. Today, Panginoon. Forgive our sins and cleanse our heart and all these things you ask. In Christ Jesus' name, Amen. Alright, you may be seated. Ang mensahe natin ngayon ay tungkol sa mga nanay. Amen. The Blessed Mother. That we need to honor. Blessed Mother. No? Ito yung mga nanay na karapat-dapat na bigyan natin ng parangal. Amen. Yan po ang ating mensahe ngayong umaga. No? So, makita natin, kapatid, no? Ang chapter 31, ito po ay mensahe ay tungkol sa mga nanay, no? Mga mother, mga wives, no? Ito po ang mensahe ni sinulat ni Solomon, no? At makita natin, kapatid, no? Ay tungkol sa mga ina at mga asawa, no? Na kailangan bigyan natin ng parangal at bigyan natin ng pansin. Amen. Kaya bigyan natin ng pansin kasi nasa Biblia yan po, no? Sinabi ng Biblia, honor thy father and thy mother. Yan po, sinabi ng salita ng Diyos, kapatid. Kaya bigyan natin sila ng pansin at parangal. Amen. Dahil sila ay may natatanging papel sa buhay ng isang tao, sa bawat isa sa atin. Amen. Sila po ang mga nanay, ang mga asawa, babae. Sila ay mayroong malaking ambag at bahagi sa buhay ng bawat isa na narito. Amen. Kaya kung wala ang mga nanay, and of course, wala tayo ngayon. Amen. Kaya mga kapatid, no? Kaya we need to honor wives and mothers today. Amen. Kasi kapatid, sila po ang unang nagsakripisyo. Amen. Sa loob pa lang ng tiyan, 9 na buwan, no? Dinadala, no? Ang isang tao, ang isang anak, ay sakripisyo na. Amen ba? Amen. Oo. Sa mga nanay. Amen. Sila po ang unang nagsakripisyo, sila po ang unang nag-aalaga sa bawat isa sa atin. Amen. Sila po ang nagturo una sa atin. Amen. Sila po ang unang nagmahal sa atin. Amen. Kaya ang Biblia ay nagtuturo, no? At nagsasabi na bigyan natin ng kalagahan at parangal ang mga nanay. Hindi lang ngayong araw, kundi sa maraming mga araw pa. Amen. Kasi sabi ng Biblia na bigyan ng kalagahan at pag-honor, no? Sa mga ina at asawa. Amen. Ano ang sabi sa Ephesians 5:33. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Amen. Makita natin, kapatid, no? Sinabihan yung mga husband, let every one of you, hindi lang po, bawat isa, no? Ay tungkulin natin, kapatid, no? Sabi ng verse 33, no? Na mahalin
ang mga asawa, mahalin ang mga nanay. Amen? Katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Yan po ang sabi ng Biblia pagdating sa pagmamahal. At sa mga asawang babae naman, ay sabi ng salita ng Diyos, ay bigyan din ng galang ang inyong mga asawang lalaki. Amen? Yan po ang sabi ng Biblia. At sinabi na rin dyan sa 1 Timothy 1:8. 1 Timothy. Baka pwede natin maano sa screen, no? 1 Timothy 1:8. Para mabasa ng mga nasa online. 5 verse 8. 1 Timothy 5:8. But if any provide not for his own, and especially those his own house, he denied the faith and is worse than an infidel. Diyan po, ang sabi ng salita ng Diyos, no? Na kung sino man ang hindi kumakalinga sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang asawa at ina, ano? Ay tumatanggi sa pananampalataya. No? He denied the faith. No? Ito ay gawain ng hindi mananampalataya. No? Kasi sabi rin Biblia, and is worse than an infidel. No? Yan po, kung sino man ang hindi nagbibigay ng parangal, no? Umaalalay sa mga asawa, no? Is worse than an infidel. Anong infidel? Mas masahol pa tayo sa mga hindi mananampalataya. So ito po ang turo at paalala ng salita ng Diyos sa atin, sa bawat isa, maging sa lokal na simbahan, kapatid, na alalahanin natin ang mga ina at asawa dahil sila ay mayroong mahalagang papel sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa. Amen? At dapat natin silang bigyan ng parangal, honor, at bigyan ng pansin. Pag sinabing honor, pagbibigay. Amen. Honor. Salamat, mayroon nagbigay kanina, no? Honor. Pag sinabing honor, honorarium. Pag honorarium, may pagbibigay. Amen? Kaya may Mother's Sunday, may Mother's Day sa buong mundo. Kasi ito po ay usapin na bigyan natin ng halaga at parangal ang mga ina at asawa. Amen? Yan po. Kaya paano natin magagawa yan sa ating buhay? No? At makita natin, kapatid, na sila ay blessing sa ating pamilya. Blessing sa simbahan, kapatid. Kaya sila ay mga blessed mother, blessed wife in the Bible that we need to honor. Amen. Honor them. Oo. Kaya, bakit natin sila i-honor? Ano ang dahilan? Ano ang dahilan, mga kapatid, no? Kasi, ang mga mother ay blessing sa bawat isa. Amen ba? Makita naman natin kanina sa video. Amen? Iba-iba ang kanilang mga gawain, no? At sila ay makita natin malaking ambag sa buhay ng bawat isa, kapatid. No? At dapat maunawa natin, no? Sa ating nakikita kanina sa video, makita natin, kapatid, no? So, muna po, makita natin ang usapin tungkol sa pagbigay ng parangal sa ating mga mother at mga asawa, no? Ano bakit natin sila bigyan ng parangal, kapatid, no? Sana makakuha tayo ng mga ibang puntos pa, no? At bigyan ko kayo ng ilang puntos, kung 2 man o 3,
Kapatid. Bakit natin sila bigyan ng parangal? Kasi sila ay blessing, no, sa bawat pamilya, maging sa simbahan. Ano ang dahilan, kapatid? No? Sa number 1, makita natin, the wives and the mothers are supporter and partners. Amen? Supporter and partners of the home and the work of God. Amen? Malaga ang kanilang papel. Sila ang supporter, partner pa sa gawain ng Diyos. Supporter ng tahanan, ng pamilya, supporter pa ng gawain ng Diyos. Yan po ang mga babae, asawa at mga nanay. Amen? Meron silang malaking role sa pamilya, sa bawat tahanan, sa bawat anak. No? Sila ay blessing sa bawat tahanan. Amen. Sa bawat tahanan. Hindi po sila dinisign ng Diyos na maging leader ng tahanan. Pero tanda natin, sila po ang supporter and partner of the home and the work of God. Amen. Partner. Tingnan natin ang sinasabi ng Biblia na sila ay dinisenyo ng Diyos, na sila ay partner. Genesis 2:18. Genesis 2:18. Ano ang sabi ng Biblia? And the Lord said, it is not good for a man to be alone. I will make him an helpmeet for him. Amen? Sabi kayo natin, and the Lord, no? Ano sabi diyan? Said, ang Diyos ang nagsalita, it is not good that a man should be alone. Amen? Isipin mo, kapatid, no? Kung ang mundong ito, puro na lang lalaki. Amen? Wala nang babae. Isipin ninyo. Siguro tahimik ang mundo. Kasi wala mga babae. Yan ang matupad nating peace on earth. Hindi, joke lang nga mga nanay. Kasi mga seryoso kayo mga nanay. Ang makita natin, kapatid, no? Ang mga nanay ay katuwang, no? Partner and supporter ng pamilya. Amen. Mahirap ang isang pamilya na wala ang nanay. Amen. Is a broken family. Marami po ang mga tahanan ngayon, pamilya, na wala ang nanay, absence ang nanay. Napakahirap, kapatid, itaguyod ang isang tahanan. Kaya dinisenyo sila, kapatid. Sasabi ng Biblia, no, help meet. It is not good for a man to be alone. I will make him a help meet for him. Help meet, ibig sabihin, companion, partner. No, partner to complete. Yan po ang word na help meet, means complete. Kaya nga ang babae at lalaki ay hindi pareho. Pastor, maraming nagpa-counsel, hindi kami magkasundo ni Mrs. Hindi kami siguro compatible. Kapatid, hindi po kayo compatible. Kasi iba ang disenyo mo, iba ang disenyo na ginawa ng Diyos sa Kanya. Hindi. Kaya kapatid, hindi pareho, iba ang disenyo. Pero pag isama mo, kompleto. Amen. Complete. Kaya partner. Amen. Kaya makita natin, kapatid, no? Yan po ang disenyo ng Diyos. A wife created to make alongside her husband. Aba, kung mayroon mang supporter sa husband,
ay walang iba kundi yung mga wife, mga asawang babae. Kayo na po ang supporter ng inyong mga husband. Amen. Partner and supporter ng tahanan, kapatid. Kaya sabi niyan, help meet. Pag sinabing help meet, sila ay suporta, partner. Sila ay katuwang ng isang tahanan, ng isang pamilya. Katuwang. No. Ang mabigat sa loob ng pamilya ay maging magaan kasi magkatuwang ang asawa at lalaki at babae. Amen? Magkasama. Katuwang. Amen? Hindi po sila dinisenyo ng Diyos na katulong. Katuwang. Iba yung katulong at katuwang. Amen? Naintindihan natin yung katulong at katuwang. Kasi ang katulong may sweldo. May increase. Ay si Mrs., ang mga asawa, walang sweldo. Walang increase. Pero marami silang trabaho. Yan lang. Amen. Oh. Kaya mabuti pa yung katulong, may sweldo. Pero mga asawa, walang sweldo na sila ay maraming trabaho. Amen? Kaya blessing pag nakakita sila ng pera sa bulsa. Yan. Diyan sila siniswerte. Oo. Pag naglaba sila, kapatid, titingnan nila ang bulsa bago basain. Kaya kapatid, pag nakakita sila, yan ay blessing. Kaya magpalaba kayo, maglagay naman kayo. Hindi lang barya. Kasi tinitingnan nila ang mga bulsa kung may laman. Kaya walang nababasa na pera. Walang nasasayang na pera. Amen. Kaya wala nang nag-amen ang mga mister. Amen. So makita natin kapatid, no? Sila po ang pinakamaraming trabaho, ang mga nanay. Dapat lang at karapat-dapat lang nabigyan natin sila ng parangal. Oo. At hindi lang sila supporter ng tahanan, maging sa gawain ng Diyos. Makita natin kapatid kanina, pinapunta natin sa harapan ang mga nanay, ay halos na walang matitira. Wala nang natira, konti na lang kami. Kapatid, ibig sabihin, maraming mga nanay ang supporter ng gawain ng Diyos. Amen. Kaya ang gawain ito, hindi ito maging ganito kung walang supporter. At karamihan ang mga supporter ay ang mga nanay and partner sa gawain ng Panginoon. Sila po ang nandito sa ministry. Hanapin niyo kung sino ang pinakamarami ministry. Mga nanay. Amen. Mga asawa. Sila po nandito sa frontline ministry. Amen. Kaya kumita natin kapatid. Kaya nga bigyan natin ng parangal. No, maraming kababaihan ang supporter sa gawain ng Diyos. Amen. Maging sa first century church, kapatid. No, kaya maraming simbahan ang naitayo dahil maraming babae ang supporter sa gawain ng Diyos. Imagine si Pablo, itinayo niya 52 churches before he died. 52 na kanyang sinimulan na simbahan, tinayo, na-establish dahil may mga babae na sa likod niya na nagsuporta sa gawain ng Panginoon. Amen. Tingnan natin, bigyan natin ng halimbawa sa Acts 16:14. Acts 16:14, tingnan natin. And 15. Isa ito sa halimbawa si Lydia, no? Si Lydia. Yan. Acts 16 verse 14 and 15. Yan. Ating babasahin.
ito ang si Lydia nasa Bible. Sino ba to si Lydia? Siya po ay supporter ng gawain ng Panginoon. No? Isang nanay na nagsuporta sa gawain ng Diyos. 16:14. Tama yan. And a certain woman named Lydia, a seller of purple, and the city of Thyatira, which worship God, heard us, whose heart the Lord opened, and she attended unto the things which were spoken of Paul. Whose heart the Lord opened. Amen. Binuksan ng Diyos ang kanyang puso. Bukas ang puso ni Lydia na magsuporta sa gawain ng Diyos. Amen. Ito po si Lydia. Kapatid, no? Siya ay isang halimbawa na siya ay isang Kristiyanong babae, asawa, nasa Europa. At sila ay nabautismuhan buong kasama ang kanyang pamilya. At sila ay naging Baptist. At matapos na makapakinig sila ng pangangaral kay Pablo, at sila ay naligtas, at sila lahat na bautismuhan, at naging supporter and partner ni Pablo sa gawain ng Diyos. Amen. Supporter sila. Si Lydia. Alam mo, si Lydia ay isang business woman. Amen. Nagtitinda ito ng mga tela, no? Ang tinda niya nito ay para sa mga hari at sa mga mayayaman ang kanyang mga customer. Ngunit ang sabi ng salita ng Diyos, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para magsuporta sa gawain ng Diyos. Business woman. Amen. Business woman. Ginamit niya ang kanyang salapi. Para maging katuwang ni Pablo sa gawain ng Diyos para ipalaganap ang Ebanghelyo sa buong Europa, buong kontinente ng Europa, Philippi, Macedonia. Pinagamit niya ang kanyang buhay, maging ang kanyang salapi, suporta sa gawain ng Diyos. Amen? At bukod pa dyan, kapatid, pinagamit pa ni Lydia ang kanyang tahanan. Amen? Binuksan niya ang tahanan niya para sa gawain ng Diyos. Wala pa noong araw mga building. No. Pero pinagamit niya ang kanyang tahanan at doon si Pablo pinatira. Amen? Sa tahanan. Upang ipangaral, ipatuloy, naging mission house ang kanyang tahanan, kapatid, no? At doon magpupulong si Pablo, pinagamit niya ang kanyang tahanan. Doon ipangaral ang Ebanghelyo, kapatid, no? At doon pa nakatira si Pablo ng libre, walang renta. Amen? Kaya kapatid, si Lydia ay isang halimbawa, no? Ng isang nanay at isang asawa na siya ay taga-suporta ng gawain ng Diyos. Amen? At siya ang daan para mapalaganap ang Ebanghelyo doon sa lugar ng Europe. Amen? Imagine, isang kontinent ang Europe. Nakarating ang Ebanghelyo dahil may isang nanay, isang babae na partner and supporter ng gawain ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, salamat sa simbahan ito sa mga nanay na naging supporter ng gawain ng Diyos. Marami po ang maligtas, maabot ng Ebanghelyo. Hindi lang sa lugar ng Imos, buong Cavite, kapatid, ma-reach out natin ng gospel dahil may maraming nanay na taga-suporta
ng gawain ng Diyos, maging ang kanilang salapi, katulad ni Lydia, pinagamit nila sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya salamat. Sa inyong suporta sa gawain ng Diyos, itong linggong ito, kapatid, malaki po ang budget. Araw-araw para sa Daily Vacation Bible School. Salamat! Mayroong taga-supporter and partner. Lalo na ang mga nanay, kapatid. Salamat po sa inyo. Suporta sa gawain ng Panginoon. Marami po kabataan ang naligtas. Itong linggo lang, more than 80 na mga children na reach out ng gospel. Amen? Kaya katulad kayo ni Lydia, na isang halimbawa ng mga kababaihan na sila kayo ay taga-suporta ng gawain ng Diyos. At doon napalaganap ang Ebanghelyo sa buong Europa at naligtas at naging baptist. At makita natin, kapatid, dahil may mga nanay na nagsuporta and partner of the home and the work of God, kapatid. Kaya kapatid, salamat po sa Panginoon. Ganon din sa gawain ito. Kailangan pa natin ng maraming Lydia sa simbahan ito na magsuporta sa gawain ng Diyos. I believe na maraming pa tayo maabot na kaluluwa, na lugar, kapatid, na hindi pa naabot ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Amen? Kaya salamat. Kaya dapat lang bigyan natin ng parangal, kapatid. Kasi malaking ambag nila sa kanilang tahanan at maging sa gawain ng Panginoon. Amen? Ito si Lydia, isa sa halimbawa, kapatid, na bukas ang kanyang puso pagdating sa gawain ng Diyos. Pagdating sa ministry, bukas, willing siya magpagamit ng tahanan, maging ang kanyang salapi, para may palaganap ang Ebanghelyo, para maabot ng salita ng Diyos ang buong Europa. Kaya may simbahan sa Europa, kapatid. Doon nagsimula. Magmula sa Jerusalem, ang salita ng Diyos, dinala ni Pablo sa Europa, at may naligtas sa Europa, at naligtas, narating ang salita ng Diyos sa England. At ang England, nakarating ang salita ng Diyos sa Amerika, and Amerika, nakarating ang Ebanghelyo sa Pilipinas, kapatid. Dahil may Lydia, may isang nanay na ginamit ng Diyos. Kaya nandito tayo ngayon. Isang Lydia pa lang ang ginamit ng Diyos. Tayo na ang bunga ni Lydia. Nakarating ang mabuting balita. Amen? Nakarating. Dahil may nagsuporta sa gawain ng Panginoon. Amen? Yan po, number 1 pa lamang. Baka number 2 pa lang ang makuha natin. Sige, number 2 pa. Kasi nagsusulat pa yung mga senior. Ang unang nating isulat kanina, anong unang kanyang sulat? Supporter and partner of the home and the work of God. Amen. Dito naman, pangalawa. Spiritual influence in the home. Dapat bigyan natin ng parangal ang mga nanay kasi sila po ang mayroong spiritual influence. Mayroon silang impluensya sa gawain, sa tahanan, kapatid. In 1 Peter chapter 3, verse 1 to 4. Salamat. Maraming mga nanay na sila ay ginamit ng Diyos para tayo makakilala sa Panginoon. Amen ba? Spiritual influence. Ang mga nanay ang ginamit ng Diyos para ilapit tayo sa Panginoon. Tingnan mo na sa 1 Peter chapter 3, verse 1 to 4. Likewise, ye wives, in subjection to your own husband, if any of you obey not the word, they also may without the word be won by conversation of the wives. Conversation. Dahil sa kanilang magandang patutuo.
ng mga nanay, marami po silang naakay sa kanilang pamilya at sa ibang lugar pa because by their conversation. The word they won by conversation of the wives. Dahil sa magandang patutuo, magandang impluensya ng isang nanay, isang asawa, marami po na siyang dala sa Panginoon. Na win sa Panginoon. Yan po ang malaga. Spiritual influence in the home. Sabi rito, verse 2, while they behold your chaste conversation coupled with fear, whose adorning, let it not be outward adorning, but plaiting the hair of wavering of gold, and putting of the apparel, and let the hidden man heart that is not, this is not corruptible, even the ornament of the meek and quietness spirit, which is the sight, this is in the sight of God of great price. Of great price. Amen? Ay, makita natin kapatid, dahil sa kanilang buhay na pinakita, kapatid, no? Pinakita yung isang nanay, isang asawa, a godly wife, a godly mother, which influence family, children towards righteousness. Amen? Salamat, may mga godly mother, godly wife na mayroong malaking impluensya dahil sa kanilang magandang patutuo sa kanilang buhay, nadala niya ang mga anak niya, asawa niya sa Panginoon, sa katotohanan, righteousness, sa kalooban ng Diyos. Amen? Salamat, may mga nanay na sila ang nag-akay ng kanilang pamilya sa Panginoon. Amen. Sino ang mga nanay rito na kayo po ang nag-akay sa iyong pamilya? Meron ba? Meron ba? Ikaw ang unang naligtas, nakilala sa Panginoon, kayo po ang ginamit ng Diyos para makilala yung mga asawa. Meron ba? Sino ba? Pwede bang taas ang kamay? Ayun, si Rosale. Sino pa? Si Rose, si Lilit, praise God. No? May mga nanay, no? Na ginamit ng Diyos, no? Sila ang mga asawa na narito. Kayo ang ginamit ng Diyos. Amen? What a blessing! Kaya mayroong Kristiyanong pamilya dahil may isang nanay na sila ang unang naligtas. Sila ang nag-akay sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, dalhin sa Panginoon, at ngayon sila ay masaya, matapat, na naglilingkod sa Panginoon. Sila ay mga lingkod na ng Diyos. Amen. Salamat, kaya bigyan natin sila ng parangal. Amen. Sinong mga asawang lalaki? Yung mga, kayo ang inakay. Meron ba? Ayun, si Brother Ray. Brother Ray. Sino pa? Ang inyong lingkod, ako rin inakay. Amen. Si Rose, siya pong nag-akay sa akin. Amen. Kasi wala naman akong kinalaman sa baptist. Hindi ko alam ang baptist. Amen. Ang alam ko lang, magtagay-tagay. Tuwing hapon. Pero salamat, mayroong isang asawa na siya ang nag-akay sa baptist. Kasi wala naman akong ideya sa baptist. Amen. Mayroong asawa na nag-impluensya. Amen. Kaya kami nandito, naglilingkod sa Panginoon. Lahat kami pamilya, naglilingkod sa Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. Alam mo yung nag-akay sa Kanya? Isang ano lang, no? Ilang years old yan? 9 years old. No. Kaya sabi ko, punta natin isang araw, yung nag-invite sa'yo, kasi siya ay isang nanay na ngayon, 9 years old, kapatid, in-invite siya.
dalhin sa Panginoon. Siya nakilala sa Panginoon. At yung nag-invite sa kanya, nanay na ngayon. No. Kaya malaking impluensya, kapatid. No. Kaya mahalaga ang impluensya ng mga nanay sa mga tahanan at sa gawain ng Diyos, maging sa komunidad, kapatid. Oo. Malaki ang inyong ambag sa aming buhay. Amen? Oo. Kasi alam naman sa mga lalaki, hindi kami sanay sa mga simba. Amen. Ang alam naming simba nung araw ay KBL lang. Pag may kasal, makasimba kami. Pag may binyag, kasi kinuha ka ng ninong, simba na naman. Pag may namatay na kamag-anak, simba na naman, kasi may libing. Kaya, miyembro kami ng KBL. Kasal, binyag, libing ang aming simba. Yan po. Minsan, ang simba namin, cross lang. Pagdaan simbahan, cross, simba na. Salamat, may mga nanay, asawa na nagdala sa amin, mga lalaki, sa Panginoon. Amen. Kaya mga nanay, malaki ang inyong papel, malaki ang inyong ambag, kapatid, impluensya sa inyong asawang lalaki, kapatid. Oo, kayo po ang ginagamit ng Diyos. Kahit ang mga lalaki ay ayaw na magsimba, ang mga asawa, nakikiusap, daddy, papa, tatay, simba ka naman, sama ka. Salamat, may mga nanay na ganun, kapatid. Malaki po ang impluensya ng mga nanay. Amen? Kaya mga nanay, magpatuloy lang kayo, kapatid. Magpatuloy lang kayo. Oo. May mga tao na umaasa sa inyo, sa likod ninyo, kapatid. Malaki ang ambag ninyo sa buhay ng bawat isa, lalo na sa bawat pamilya. Amen? Isa na po ang inyong lingkod. Amen? Kung hindi ako naakay. Amen? Saan kami ngayon? Amen? Kaya salamat sa Diyos. Tingnan natin, sa 2 Timothy 1:5. Ayun, dalawa na lang puntos ang ating makukuha. Mamaya na lang natin ituloy muli. 1 Timothy 1:5. 3 minutes na lang ang ating makukuha. Impluensya. Amen. Ay 2 Timothy 1:5. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwell first in grandmother Lois and mother Eunice. Lagi natin narinig yan. And I'm persuaded that in thee also. Amen. Makita natin ang impluensya ng isang lola, isang nanay na impluensyahan ang anak si Timothy. Amen? Makita natin, kapatid, no? Dito natin makita ang spiritual influence ng isang kababaihan na isang lola ni Timothy na si Lois, ang kanyang nanay na si Eunice, at naging impluensyahan niya ang kanyang anak na si Timothy. Third generation. Amen? Ng nanay ni Timothy na si Eunice at ang kanyang lola na si Lois ay malaking impluensya sa usapin ng spiritual influence kay Timothy. Isang nanay na may impluensya sa buhay ni Timothy. Ito ang Kristiyano, ang kanyang lula at ang kanyang nanay, na hindi kumukupas ang kanyang pananampalataya, the unfeigned faith that is in thee. Pananampalataya na hindi kumukupas, hindi pumapalya. Isang nanay na hindi pumapalya, nagpapatuloy sa pananampalataya
at naimpluwensyahan ang kanyang anak si Timothy. Si Lois ang apo niya na si Timothy na impluwensyahan niya, kapatid. Kaya si Timothy, nandito ang pangalan niya sa Biblia, nakasulat. Bawat bukas mo ng Biblia, nandyan ang pangalan ni Timothy, kapatid. Hindi po mailagay ang pangalan ni Timothy sa Biblia kung walang lula, walang nanay na nag-impluwensya sa kanya. Amen? Wala. Oo. Maging ang kanyang nanay na si Eunice. Siya ang Kristiyano una na nagturo sa kanyang anak na si Timothy. Amen. Tingnan ninyo sa 2 Timothy 3:15. No, 2 Timothy 3:15, ano nakalagay? From the child known the Holy Scripture. Baby pa lang si Timothy ay hinubog niya na ng salita ng Diyos. From the child that was known the Holy Scripture. Nakabisado ni Timothy ang Holy Scripture, ang salita ng Diyos. Paano? Nandyan ang nanay. Una, nagturo, nag-impluwensya ng salita ng Diyos sa kanyang anak na si Timothy, kapatid. Kaya malaga ang impluwensya ng mga nanay. Oo. At mga lula, kayo ang mga halimbawa, kapatid. No? Si Lola, no, ay may kapangyarihan ng kanyang impluwensya, ang kanyang nanay, kapatid. Hindi sila makilala, hindi sila sikat. Isang beses sila nabanggit sa Biblia ang kanilang pangalan, kapatid. Pero may malaking ambag sila sa buhay ni Timothy at hanggang ngayon, mababasa natin ang pangalang Timothy because somebody behind them, the grandmother and mother. Amen? Wala na ang tatay ni Timothy. Hindi natin alam kung ligtas o hindi. Wala nang nabanggit sa Biblia. Kung unsaved. No. Kaya hindi ay dahilan na unsaved kasi ang tsawa ko. Kaya hindi na kami maka-church. Oo. Si Timothy, unsaved po ang tatay niya. Pero si Timothy ay ginamit ng Panginoon. Amen? Ginamit siya ng Panginoon ang kanyang impluwensya. No. Si nanay, si Lola, kapatid, na halimbawa sa isang pamilya na may malaking impluwensya. Sa usapin ng spiritual influence, sila ay malaking ambag, kapatid, sa sunod na generation. Mga nanay, mga asawa, kayo ay malaking ambag sa sunod na generation. Kapatid, what kind of generation ang darating, kapatid? What kind of generation we can produce? Sa nanay, kayo ang may mga malaking ambag sa panampalataya, katulad ni Timothy. Na si Timothy ay nakabisado niya na ang salita ng Diyos. Makita natin si Timothy, kapatid, no? Dahil sa kanilang impluwensya ni Lola, Lois, at saka ni Nanay, Eunice, si Timothy ay third generation na, kapatid, ay siya ay ginamit ng Diyos. At si Timothy ay bata pa, nahubog ng salita ng Diyos, at bata pa, naging pastor. Very young pastor, young preacher in the church of Ephesus. Amen? Siya po ang young preacher. No? Siya ang preacher ng Macedonia. No? Siya ay nagtrabaho, naglingkod sa simbahan ng Corinto. Kasama ni Pablo, kaya si Timothy ay isang leader in the first century church na katuwang ni Pablo sa gawain sa pagpalaganap ng Ebanghelyo. Kapatid, sino ang sa likod ni Timothy para mapalaganap ang Ebanghelyo? Naging katuwang ni Pablo sa gawain ng Panginoon. May isang nanay at asawa na mayroong great spiritual influence to the home and the work of God. Kaya mga nanay, mga lula, pwede kayong gamitin ng Diyos. Sa sunod na henerasyon, ingatan at ipagpatuloy ninyo ang inyong magandang impluensya at totoo. Marami po ang nakatingin sa inyong buhay, kapatid, nakasalalay sa inyo, mga nanay, mga lula.
ang sunod na henerasyon ng gawain ng Panginoon, kapatid. Ang mga lula, mga nanay, isang araw, tayo, whether we like it or not, mawawala na. Ang maiwan natin, kapatid, ano ang ipamana natin sa kanila, kapatid. Isang verse na nating basahin, Proverbs 13:22. Ang ating influence, kapatid. Proverbs 13. Basahin na lang natin at hindi ko na masyadong ipaliwanag ito kasi wala na tayong oras. Ang sabi ng Proverbs 13, ang kalagahan dito, kapatid, ang iiwan nating impluensya sa sunod na henerasyon, kapatid. Kaya malaga, kapatid, ang inyong katapatan. Magtapat lang kayo, mga nanay. Oo. Ang mga tatay, so na isang araw, maging matapat na rin sila. A good man leaveth an inheritance to his children's children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. Kapatid, ang tanging kayamanan na maiwan natin sa ating mga apo, mga anak, kapatid, ang anyong katapatan sa paglilingkod, suporta sa gawain ng Diyos at inyong panampalataya, kapatid, yan ang iiwan natin sa next generation. Yan ang kayamanan na maiwan natin na kailanman hindi mawawala. Kaya, kapatid, no, yan ang dahilan kung bakit may parangal ang mga nanay. Because of your great spiritual influence to every home and family and community, kapatid. Kayo ang supporter and partner in the home and the work of God, kapatid. Kaya magpatuloy lang kayo, mga nanay, kapatid. Bagamat mahirap ang maging nanay, gawain ng nanay, kapatid, pero, kapatid, kayo po, kapatid, ang inaasahan ng pamilya at gawain ng Panginoon. Kayo ay may malaking ambag. Yan ang dahilan kung bakit si Pablo nakatayo ng gawain ng Diyos 52 churches before he died, because there are women with great influence sa buhay ng mga lingkod ng Panginoon, kapatid. Kaya maraming salamat sa inyong buhay, mga nanay. At ipagpatuloy ko na lang mamaya ulit ang sunod pa na mga puntos sa hapon. Tayo po muna ay manalangin. Lumikit. Dakilang Diyos, Ama sa langit. Thank you, God, sa dakilang araw na ito sa mga nanay na binigyan namin ng parangal sila kasi mayroon silang malaking ambag sa buhay namin, Panginoon, sa gawain sa tahanan. Sila ay supporter and partner. Sila ay spiritual influence, Panginoon, for the next generation. Kaya tayo tumayo at habang tinutog ang panyaya at nayayahan ko po ang lahat, mga nanay, kayo po ay malaking ambag. Magpatuloy lang po kayo, mga nanay. Bagamat mahirap maging nanay, gawain ng nanay mahirap. Pero mayroong impluensya kayo, may impact ang inyong buhay sa inyong pamilya at sa gawain ng Panginoon. Sige po. Kailangan natin ng Lydia, supporter ng gawain ng Panginoon. Ginamit niyang kanyang salapi. She has a big heart. She had a big heart in the work of God. Ang kailangan natin, mga nanay, may malaking puso sa gawain ng Panginoon. Handang magsuporta sa gawain ng Diyos para sa kaligtasan ng ating pamilya at kaligtasan ng lugar na ito. Si Lydia ginamit ng Diyos. Marami po napalaganap ang ebanghelyo sa buong Europa dahil may isang nanay na ginamit magsuporta sa gawain ni Pablo na palaganap ang ebanghelyo hanggang makarating ang ebanghelyo sa Pilipinas. Salamat sa buhay ng mga nanay, mga lula, na ginamit ng Diyos para iparating ang salita ng Diyos kay Timothy. At si Timothy ay naging katuwang ni Pablo. At si Pablo, he built many churches around the world. He turned upside down the world for Jesus Christ. Because there are women, wives, mothers, grandmothers who support and partnership in the work of God. And
mothers and wives have a great influence in the home, in the children, in the church, in the ministry. Sila po ay may malaking ambag sa gawain ng Panginoon. Salamat po sa mga mother na ginagamit ninyo ang inyong buhay sa inyong pamilya at sa gawain ng Diyos. Bukas ang inyong puso, handa magsakripisyo sa gawain ng Panginoon. Mga nanay, just come to God and make commitment to the Lord that kayo ay patuloy na gamitin ng Panginoon. Sige po, just come in the altar and make decision to God that to be a great influence to your family and to the church. Sige po, kausapin.